naman sumisikat ang araw, naghahanda na sa pamamalaot si Carlos. Pangingisda ang karaniwang hanap buhay ng mga residente ng Sitio Silangan sa Barangay Lazareto Oriental, Mindoro. Isa sa mga nakausap namin si Mang Boy na nagbahagi tungkol sa kalimitang schedule ng pangingisda ng mga residente dito. Anong oras po kayo sa umaga? Hindi man pare-paras, merong alauna ng hapon gabi, ng paumaga. Merong alas 2, alas 3, alas 4, merong alas 5. Ano po ang pinakamaraming mangingisda na kunwari sa alas 2 po? Marami po ba? Or Oo, yung mga kawil-kawil na yan, meron sila inaalis ng alauna, imidya, alas 12. Mas marami dahil marami ang mga ngawil dito. Puro kawil, madalang dito ang lambat. Ang lambat din lang. Pang umaga na yun. Mga 5:30 na maalis o alas 5, ganun. Nagsisimula ang umaga nila sa pag-aayos ng mga gamit sa bangka bago mangisda. May dalawang paraan ng pangingisda ang mga tao rito. Ang una ay ang paggamit ng kawil na pinapainan. Ano pong tawag dyan? Kitang. Kitay, ganyan. Kitang. Ipain siya para... Bago siya pumalaot, isa sa mga ginagawa niya ay siguraduhing maayos ang kanyang gagamiting pain. Nalagyan dito. Dahil pagka walang buhangin, magugulo yan. Kailangan siya may buhangin garto. Para di siya magulo. Habang naglilibot kami ay may nakausap kaming isa pang mangingisda na si Mang Ariel. Tinanong namin siya tungkol sa kanyang mga nahuhuli. Ay kayo po tayo, ano pong mga isda na inyong madalas nahuhuli? Tulingan, laguno, muslo. Kawil din po. Kawil po pala kayo. Kawil kami dito yung pasok maliliit na bangka hanggang to. Hanggang dyan, mga kawil yan. Yung nandun nagkikitay sila. May mga bandera, may nakita kayo bandera. Kikitay sila, ibang isda naman yung hinuhuli nila. Isdang ilalim yung nasa ilalim ng dagat. Yung malalaki po? Yung malalaki. Nakita Mga po pula, kami mga pulang isda. Yun. Ganun. Pagputok naman ng liwanag ay ang pagdating din ng mga mangingisda na lambat naman ng gamit. Kaiba sa mga naunang mangingisda, ang nahuhuli nila ay mga donpilas at pinayagan nila kaming tumulong sa pagkuha ng mga isda mula sa lambat. Anong oras pa po kayo pumalaot? Alas 4. Tuwing umaga ay ganito ang eksena nila pagkagaling sa laot. Tinutulungan rin naman sila ng ibang mga residente at pag may ibang nanghihingi ng kaunting pambaon gaya ng lalaking ito, ay binibigyan din naman nila. Kinagabihan ay may naabutan kaming kararating lamang galing laot. Umalis sila kaninang alas 5 ng hapon at 3 oras lamang sila doon ay marami na silang nahuli na kinabukasan ay dadalhin din sa palengke. Malalaking muslo at isang tanige ang nahuli nila ngayong gabi gamit ang kawil. Pagkababa sa bangka ay tinutulungan sila ng mga residente upang hanguin at dalhin sa bahay ang mga nahuling isda. Ang may-ari ng mga nahuling isda ay si Nanay Esther. Pagdating sa bahay ay naandoon din ang mga kapitbahay niya na nakapanayam namin. Panggabi lang po ito. Isda pong ganito. Panggabi yan. Panggabi po. Oo, panggabi. Meron din sa... Na itanong din namin kung saan dinadala ang mga nahuling isda. Saan po ito dadalhin? Lalud. Ano po yung pagbebenta po doon? Magbebenta. Kayo po ang magbebenta o kayo din po?
Patuloy kaming nakipagkwentuhan sa kanila habang lumalalim ang gabi. Araw-araw po kayo namamasyal. Hindi naman araw-araw, pero araw-araw nalaot sa umaga. Pero pag ganyan sa gabi, ay bihira lang yun kapag walang agos, lalo pag malakas. Tulad po kagabi po. Sa gabi, pag hindi po kayo. Kagabi ay hindi sila nakapamalaot dahil malakas ang ulan. Paano po yun ay kapag po kunwari po ay wala po kayong, hindi po kayo namalaot, ay paano po? Wala lang. Ang laban ng kung kailan, kasi hindi naman kasi pag hindi ka nakalaot ng araw, wala ka ng panggot. Hindi. Dapat po ay nagtitipid. Ay, buhay pa dati. Kailangan ipag-ipagin mo kasi yun lang ang trabaho mo sa laot. Tinanong din namin siya kung nakarami ba sila ng huli ngayong gabi. Ito pong inyong nahuli po ngayon ay normal na huli lang po kapag mas madami o mas. Hindi. Ngayon lang kami dumami. Pero sa tulingan, nadami. Tatayin pa, tanggalin mo doon, tatayin pa. Ibig sabihin Sa po, gabi lang, sa gabi. Surf nga yan nakadami. At ang tungkol naman sa kanilang gamit panghuli at kung magkano ang tantsadong halaga ng huli nila ngayong gabi. Yung nylon din po ang gamit niya sa pag-ano ng tulingan. wala po kayong ibang ginagamit na pangingisda po ngayon. Bale po kung tatansyahin niyo po, magkano po kaya ang pinapatakan nitong isda na Nagit 2,000 yan. Wow. Oh. Matagal-tagal na rin pala sila sa pangingisda. Bale, 18 years na po kayo. Iyaang. Binata pa. Ay, dati na po kayong residente po dito. Ay, ano po kaya yung pati po mga magulang niyo dito na din? Dito na. Palabiro din ng mga mangingisda rito at tungkol naman sa hudyat ng tamang panahon upang pumalaot ay nasasabi rin nila. Ay, paano niyo po nalalaman kung kailan po pwedeng mangisda? O lahat. Pag kalma, pero pag malakas, Depende po sa akin. depende sa panahon. Ang sabi po kasi may bagyo yata. Oo. Pero Nga, wag dumating at naaligpas ka. Walang masakit na po. Kaya nga sabi ko, huwag ka muna sumakay sa barko eh. Walang biyahe. Kaya nga, Huwag muna sumakay sa barko. At nasa lakad pa ako. Patapos na ang gabi at kinakailangan na namin umuwi nang masaksihan namin ang mga ngiti nila kahit na mahirap ang buhay sa dagat. dalawa lang po kayo dun sa bangka. May kasama ang date na yun. Doon na rin sila nagpo-food trip. Pagkatapos ng tawanan ay bumalik na kami sa aming tinutuluyan upang magpahinga. Sa ilang araw naming pananatili rito, napagtanto namin hindi talaga madali ang pangingisda bilang hanap buhay. Panahon ang kalaban mo at hindi madaling makipagsapalaran sa isang bagay na walang kasiguraduhan kung may mahuhuli ba o wala. Ang bawat araw ay may daladalang bagong sorpresa. Kung marami ba ang mahuhuli sa ngayon o kung sasamain ng palad na wala. Hindi biro ang ginagawa ng mga kababayan nating mangingisda. Kaya dapat nating pahalagahan ang kanilang serbisyo na ginagawa para lamang magkaroon tayo ng isdang maihahain sa hapagkainan. Kaya, ang masasabi namin sa dokumentaryong ito, nararapat lang na bigyang halaga ang ginagawa ng mga mangingisda, maging sa laot man at sa likod ng baybayin.